May tao ba? May tao ba? May tao ba riyan? Ha? Pakiusap, bigyan niyo po ako ng makakain. Malapit na pong mamatay sa matinding gutom ang lola ko. Saan nang galing ang maliit na pulubing ito? Amoy mabaho. Umalis ka na agad ngayon. Huwag mong dungisan ang damit ko. Tanggalin mo na siya diyan. Sandali lang. Ibibigay ko ito pabalik sa'yo. Hihintayin kita. Ang pangalan ko ay Chiwan. Ang wana pang huling bahagi ng gabi. Umuwi na si Wanwan. Kaya pala umuwi ka para kumuha ng alkansiya para lang ibigay sa kaniya? Nakakaawa siya. Sino kayo? Lola, Anak, hinahanap ka ng nanay mo. Sumama ka na sa kanya at mamuhay ng maayos. ayoko. Gusto ko kay Lola. Lola, wag mo akong iwan. May pera ako. Bibilhan kita ng masasarap. Lola, Lola, Lola. Luli. Simula ngayon, ikaw na ang tagapagmana ng Nanze Group. Hindi ka na dapat umiiyak. Ang CEO ng Nanze Group na si Luli, matapos ang matagumpay na pamumuhunan sa AI chip, pumasok na sa industriya ng live streaming, muli na namang lumawak ang negosyo niya, umabot na sa 100 bilyong piso ang kanyang halaga. Boss Lou! Hoy Pilay, tumabi ka. Parating na si Boss Lou. Luzong, may balita na po ako sa taong pinahanap ninyo. Nasaan? Samahan mo akong hanapin siya ngayon din. Dito po. Mabuti na lang at okay pa ang pagkain? Kuya Yunheng, nagkaroon ako ng kaunting abala sa daan. Papunta na po ako kaagad. Hindi mo na kailangang magpadala ng kahit ano ngayon. May company gathering kami. Kumain kami sa labas ng mga katrabaho ko. Sige. Chiwan, huwag kang mag-lunch break ngayon. Nag-abiso ang management. Nagbigay ng biglaang abiso ang presidente ng grupo na bibisita siya sa hotel natin. Supervisor, papunta na po ako kaagad. Mamaya, manatili ka lang sa pwesto mo, huwag na huwag kang magpapagala-gala. Anong tinitingnan mo? Kung hindi ka lang maganda at mabilis kumilos, itong 5-star hotel namin, hindi kukuha ng lumpo. Buksan mo ang pinakamahusay. Suite sa hotel ninyo. Ha? Sige po. Ikaw. Mahal, pakiramdam ko, sobrang luma na ng dekorasyon nitong hotel. At hindi rin maganda.
Palitan na lang kaya natin ang hotel. Ayoko. Ito ang paborito kong hotel. Isa pa, ang alak at pagkain nila ang pinakamahusay sa buong bansa. Ganoon ba? Dito ka muna. Pupunta lang ako sa banyo. Sino siya? Isa lang siyang kliyente ko. Kung ininsulto mo ang kliyente ko, ako ang magkakaproblema. Chiyun Heng? Akala mo ba tanga ako? Dinala mo ang kliyente mo sa hotel para mag-check-in? Tinatanong ko kung sino siya. Hon, nasa iyo ba ang lipstick ko? Anong nangyayari dito? Itong empleyado, tinatanong niya ako kung kailangan ko ba ng espesyal na serbisyo. Sabi ko hindi. Pero sige pa rin siya sa pangungulit. Hindi ko inakalang ganoon si Chiwan. Akala siguro niya dahil maganda siya. Pwede na siyang magpilit. Chiyun Heng, bakit ka ganyan kagarapal? Ako ang nobya mo. Ikaw ang unang nagtaksil. Pigilan ninyo siya. Bakit naman ako magkakagusto sa isang lumpo na tulad mo? Paano ko magugustuhan ng isang pilay na katulad mo? Anong nangyayari? Huwag kang magalit, pag-usapan natin ito ng maayos. Ang empleyado ninyo dito ay napakawalang galang. Sige lang siya sa kakasunod sa akin kahit sinabi ko na may kasintahan na ako. Bitaw. Ang hitsura mo naman ay pwede pa. Jiayin, ikaw ang panganay na binibini ng pamilya Gu. Ang isang tulad nito, wala man lang karapatang magdala ng sapatos mo. Narinig mo ba? Pasensya na, dinumihan mo ang kamay ko. Hindi ka pa ba magsusorry agad? Magsasorry? Anong silbi ng paghingi lang ng tawad? Dahil na-offend mo si Jiayin? Kailangan mong lumuhod at pumalo ng 3 beses. Ito, hindi ito angkop, di ba? Kung luluhod siya ng 1 beses, bibigyan kita ng 100,000. Lumuhod ka? Humingi ka ng tawad sa binibini at ginoong ito. Hawakan na ninyo siya? Humingi ka ng tawad sa binibini at ginoo. Anong ginagawa ninyo? Ha ha ha, ha 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 ha, ha ha ha, ha 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 ha. Kunin ninyo sa akin? Tingnan mo ang hitsura mo. Ano ang pinagkaiba mo sa pulubi? Nangarap ka pang makialam sa lalaki ko. Paalisin na ninyo siya. Tigil. Hihintayin kita. Ako si Chiwan. Wanang gabi. Sino ka para makialam? Baka naman, kabit ka ng pilay na yan. Anong tinitingnan mo? Sinasabi ko sa'yo, huwag kang makialam sa hindi mo dapat pakialaman. Anong kasalanan niya? Desperada lang siya. Nagpipilit para akitin ang boyfriend ng iba. Hindi ako. Magpapalusot ka pa ba? Ako. Bitawan mo. Anong tinitingnan mo? Hindi ka pa ba tutulong dito? Ang Group ay ang pinakamalaking kliyente ninyo. Kung mawala sa inyo itong kontrata, lahat kayo ay matatanggal. Bitawan mo. Patayin ninyo siya. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob. Sino ang maglakas loob? Mahal, ayos ka lang ba? Kung mangahas kang saktan si Ginang Gu, lagot ka. Umalis ka na dali. Wala ka namang kinalaman dito. Ngayon wala ni isa sa inyo ang makakaalis. Hindi ko naman balak umalis ngayon. Ang hotel ng Lu Group puno ng CCTV. Naniniwala akong ang pulisya ang pinakamakatarungan. Hindi. Kapag dumating ang mga pulis, ang relasyon namin ni Chiwan, hindi ba mabubunyag? Ako, ang sakit ng kamay ko. Kailangan kong pumunta agad sa ospital. Sige. Ihahatid muna kita. Maghintay kayo. Ginang Gu, ingat po kayo sa pag-alis. Hemp. Ano pa ang hinihintay nyo? Umalis na kayong lahat. Ang dapat umalis ay kayo. Pinapayuhan ko kayong tanggapin na ang pagkatalo. Ito ang Lu Group. Kung gagawa kayo ng gulo rito, baka mamaya hindi nyo na alam kung paano kayo namatay. Talaga? Ginong Lu, anong nangyayari? Assistant Secretary, nagkamali po ba kayo sa pagkilala? Siya nga, ang pinuno ng aming grupo si Ginong Lu.
Salamat. Walang anuman. Mr. Lu, CEO Lu, pasensya na po. Hindi po namin alam na kayo pala. Silang mga customer kanina. Anuman ang sitwasyon. Hindi iyon dahilan para saktan ninyo ang empleyado. Mula ngayon, opisyal na kayong tinanggal sa Lu Corporation. Mula ngayon at sa hinaharap, lahat ng pag-aari ng Lu Corporation ay hindi na kayo kukunin. Umalis. CEO Lu? Pumasok ka na sa trabaho. Hindi ko ginagamit ang mga bagay na ginamit na ng iba. Sa iyo na yan. Sandali. Ikaw ay empleyado ng Nanze Hotel. Umalis ka na. Hindi ko alam kung paano ka nakapasok sa Lu Corporation. Ngunit ang iyong panlabas na anyo ay hindi sumusunod sa pamantayan. Ang hotel ng grupo ay nangangailangan ng magandang imahe. Nasaan si Chi-Wan? Si Assistant Kiao ba ang nagsabi na may empleyado sa hotel ninyo na ang pangalan ay Chi-Wan? Sa pagkakaalala ko, may isang Wan nga, parang lumpo. Nagsagawa na siya ng separation procedures ngayong umaga. Siya nga. Habulin. Wan, tingnan mo bilis. May mga nangongolekta ng proteksyon sa tindahan ng lola mo. Ngayon, kung hindi ka magbibigay ng pera, sa susunod, huwag ka nang magtinda dito. Narinig mo? Matanda? Kawalang palad naman, kawawa na talaga itong pamilya Kiao. Ang anak ay naging isang vegetable person, nakaratay na ng mahigit 10 taon. Tapos itong apo pa, lumpo. Sige, ikaw ang magbayad para sa kanya. Pigilan ninyo siya para sa akin. Wan. Lola? Wan. Bitawan ninyo si Wan. Bitawan mo si Wan. Lola? Kung siya talaga si Chi-Wan, tiyak na labis siyang nadismaya sa ginawa niya sa akin. Kiao Song, bilisan mo pa ang pagmamaneho. Sinaktan na ang matanda, ngayon dumating naman ang bata. Ikaw ba tong magdadala ng pera para sa matandang ito? Magkano ang gusto ninyo? Ibibigay ko. Pakawalan ninyo ang lola ko. 100,000. Wala talaga akong ganoong kalaking pera. Maaari bang bawasan? Sige, saktan. Tigilan. Huwag po. Lola! Huwag ninyong patayin. Huwag kang mag-alala, boss. May control kami. Tigilan. Baliw na pilay. Nangangagat ka pa ha? Ang utos ng kuya namin ay huwag mong sasaktan ang mukha niya. Bagamat pilay siya, mukha pa rin siyang kaakit-akit. Kung ikaw ngayon ay sasama sa akin at iinuman, pakakawalan na kita. Gusto mo? Hindi talaga pwedeng sumama si Wan. Hindi siya pupunta. Tumahimik ka? Matanda, gusto mo pa bang masaktan? Wan. Huwag kang umiyak, Wan. Magiging ayos din ang lahat. Lola, ikaw na lang ang natitira sa akin dito? Hindi ka pwedeng mapahamak. Sige, sasama na ako. Ano yang pinagpapanggap mong inosente? Matagal ko nang nakita na maraming beses ka nang sinipingan ng iba. Sige, suntukin ninyo. Dali, umalis na tayo. Bilisan mo. Wan, ayos ka lang ba? Wan. Salamat, Sir Lu. Gusto ko sanang magtanong, ano ang pangalan mo? Ito, kuhanin mo. Heto, kunin mo. Ibaba ninyo yan. Iyan ay pag-aari ng nanay ko. Masamang babae ka. Mahal, ito.
Nagre-rebelde ka, buwisit na bata. Matagal na dapat namatay ang nanay mo. Sayang lang ang hangin na nilalanghap niya. Hindi! Magigising si inay. Sa gitna ng araw, anong pinapangarap mo? Sige na, umalis na. Huwag mo na siyang pansinin. Talaga bang hindi natin siya papansinin? Buwisit na bata, malas. Mabuti pang mamatay na lang siya sa gutom. Inay, iniwan na tayo ni tatay. Hindi na ako magiging si Chiwan paglaki ko. Gusto kong maging si Kiawan. Sir Lu, ang pangalan ko ay Kiawan. Kiawan? Sir Lu, kinumpirma ng HR na si Kiawan nga siya. Siguro, hindi siya ang hinahanap natin. Chiwan, nasaan ka ba talaga? Oo, paumanhin. Ayos lang. Mr. Lu, ako. Ang taong ito ay napakakaiba. Bakit parang pamilyar siya? Kayo? Anong ginagawa ninyo rito? Lumabas kayo! Hayop ka. Paano ka makikipag-usap sa matatanda? Wala ka bang modo? May nanay ako, pero hindi ako pinalaki ng tatay. Ano ngayon kung wala akong modo? Ikaw. Ay, si Chi, kumalma ka. Si Wanwan, hindi niya rin naman sinasadya. Tama, tatay. Hayaang akong makipag-usap sa ate. Balita ko sa palengke ka. Niligtas ng isang lalaki. Ikaw! Ako ang gumawa niyan. Ikaw. Ate, kahit gaano mo pa ako kinaiinisan, hindi mo ako dapat sinasaktan, di ba? Hindi mo ba tatanungin ang paborito mong anak? Kung anong ginawa niya, tapos ako ang sinaktan mo? Siningning, ano man ang mangyari, kapatid mo pa rin siya. Ikaw bilang ate, bakit ka ganyan kapeti? Tapos na ba ang pamilya ninyong tatlo na magpakita ng kaligayahan? Pwede na kayong lumabas ngayon. Ate, sasabihin ko na lang ng diretsyo. Inayos ni tatay ang isang magandang kasal para sa iyo. Hindi ako magpapakasal. Nagre-rebelde ka na. Kahit patayin niyo pa ako, hindi pa rin ako magpapakasal. Wanwan, tigilan mo na ang paglalaban sa tatay mo. Ang pamilya Lu, maraming gustong makasal doon pero hindi makapasok. Ma, sa tingin mo ba gustong magpakasal ni ate kay Luli? Bagaman ang pamilya Lu ay isang marangal na pamilya, siya ay anak sa labas pa rin. Balita ko mahilig siyang mag-dissect ng mga bagay. Isa siyang ganap na baliw. Huwag kang mag-alala, hindi naman siya nakikihalubilo sa mataas na lipunan, kaya natural na hindi niya alam iyan. Si nanay, talagang sisiguraduhin kong kukumbinsihin ko siya. Kung ganoon, ang swerte ay ibigay na lang sa nakababata kong kapatid. Maliit na babaeng walang hiya. Ate, kung hindi ka magpapakasal, tatanggalin ni tatay ang oxygen tube ng nanay mo. Hindi ka pwedeng ganyan. Ate, kung hindi ka magpapakasal, ang tatay ay tatanggalin ang oxygen tank ng nanay mo. Abat, hay naku, sinabi ko lang iyon sa biro. Bakit mo ako sinisigawan? Matanda na ang nanay mo, hindi maiiwasan ang anumang aksidente. Pati ang lola mo, matanda na, kung magulo siya, baka hindi na niya ito kayanin. Nawala ang pag-ibig, wala ng trabaho, kailangan pa ng nanay ng panggastos sa ospital. Ang pamilya Lu, tila isa itong magandang opsyon. Sige, magpapakasal ako. Ibabalik ninyo muna ang jade pendant na ninakaw ninyo sa akin bago ako magpakasal? Hindi ba't isang walang kuwentang jade pendant lang iyan? Bibili ka ng bago, bibilhan ka ni mama ng mas magandang emperador green. Heto na. Tara na. Maliit na pulubi. Buhay ka pa ba? Ikaw? Ikaw? Siya ang baliw na binabanggit ni Chining. Pero mukha naman siyang mabait. Ikaw?
Patawad? Pinalitan ko lang siya? Hindi ako. Para sa pera? Oo. Pero hindi rin. Ayaw na ayaw ko sa lahat ang dinadaya. Ang pamilyang Lu, hindi ganoon kadaling pasukin. Pagbabayaran mo ang iyong ginawa, magsisisi ka. Sir Lu, ang direktor ng Huaxi, may isinagawang isang napakahirap na operasyon. Gusto niyang kumuha ng appointment sa iyo. Tara na. Ngayon na. Pero ngayon, hindi ba ninyo ito kasal na gabi? Agad kong aayusin na ipagawa ito. Ang pamilyang Chi ang lalakas ng loob. Magpadala ng isang lumpurito. Aling Lee, ipatawag mo ang pamilya Chi para sa akin at ibalik ang taong ito. Ang pamilya Lu ay hindi karapat-dapat sa kasal na ito. Anong kaguluhan ito? Tatay, sobra na sila. Paano magpapakasal si Ailey sa ganyang babae? Hindi ba hindi mo gusto si Ailey? Iba ito. Tama na. Ikaw si Xiaowan, hindi ba? Kung gayon, tama ang pinakasalan. Inimbestigahan ko, ikaw talaga ang lehitimong anak ng pamilya Chi. Tatay. Tama na. Ang testamento ng iyong ina ay kailangang pakasalan ni Ali ang anak na babae ng pamilya Chi upang maging epektibo ang pagbibigay ng shares. Ang Lu Group ay maraming tao na naghihintay ng pagkakataon ngayon. Ang puntong ito, dapat mo itong isipin. Bakit ka pa nakatayo diyan? Ang pamilya Lu ay hindi nagpapakain ng mga tamad na tao. May tao ba dyan? Madam, bigyan mo siya ng trabaho. Masusunod. Hindi ako komportable, kaya ipinapasa ko sa iyo ang kusina. Kailangan kong samahan si Madam mamaya, kaya ipinapasa ko sa iyo ang hardin. Mag-aaral kaming dalawa kung paano mag-bake mamayang hapon, kaya ipinapasa ko sa iyo ang paglilinis ng banyo. Sa ginagawa nating ito, hindi kaya masama? Sa huli, siya pa rin ang may bahay ng pamilya Lu. Pwe, ano bang klaseng may bahay siya? Ang isang pilay ay nagpapangarap pa na umakyat sa itaas. Hindi mo ba nakita kung paano siya trinato ng ginang? Balita ko, ang binata kagabi, umalis bago pa sumapit ang gabi. Huwag na lang nating tatlo, biruin siya. Malay mo, bigyan pa tayo ng bonus ng ginang. Tara na, panoorin mo ako. Aray! Ay naku, patawarin, hindi ko nakita eh. Ay naku, ay! Aba, naglakas loob ka pa na itulak ako. Oo nga. Bakit ka nakatingin? Ikaw na walang silbing babae. Ginang Pilay, pagkatapos mong manakit, gusto mo na lang umalis. Bitawan mo! Bitawan mo! Bitawan mo! Bakit nasa iyo ang jade pendant ng binata? Bakit nasa iyo ang jade pendant ni Ginoo? Hindi ko alam kung ano ang sinasabi ninyo. Siya ang nagnakaw niyan. Napaka-importante niyan. Imposibleng ibigay yan ni Ginoo sa kanya. Ibigay mo sa akin iyan. Ito ay akin. Magnanakaw! Ibalik mo ang bagay na iyan. Nangangas kang saktan ako? Mga kasama, dalhin natin ang magnanakaw at ang ninakaw na gamit sa may-ari. Sige. Ilagay mo dyan. Ibigay mo. Anong ginagawa ninyo? Anong ginagawa ninyo? Anong nangyayari? Sir, nagbiro lang po kami sa misis. Umalis na kayo. Sir, ninanakaw po ng misis ang mga gamit ninyo? Anong gamit? Pasensya na po, nagkamali lang ako ng tingin. Xiaowan, nagsisisi ka bang nagpakasal ka sa pamilyang Lu? Kung gusto mong makipagdiborsyo,
Kung gusto mo akong makita, hanapin mo ako anumang oras. Imposible. Siya ay isang binatang lumaki sa karangyaan at yaman? Paano iyon mangyayari? Paano iyon mangyayari? Tanggalin na ang mga tagapaglingkod na iyon. Kung ganoon, bakit hindi ninyo ginawa iyon sa harap mismo ng misis? Walang misis? Natatakot lang ako na magkaroon siya ng mga ilusyon na hindi niya dapat isipin. Iyan po ang masusunod. Mayroon na bang balita tungkol sa taong ipinahanap ko sa iyo? May pahiwatig na ba? Hinanap pa rin. Mayroon na kaming ilang pahiwatig. Daliin mo. Sige po. Teka! Isasauli ko sa'yo. Hihintayin kita. Ako si Chiwan, ang gabi ng Wangabi. Bakit pakiramdam ko ikaw at siya ay parehong-pareho? Sir, mayroon tayong masamang balita. Nahimatay ang misis. Tawagin mo ang family doctor? Senyorito, nagpaalam na wala muna ang family doctor ngayon. Pumunta sa ospital. Sino nagsabing hindi nagmamalasakit ang senyorito sa ginang? Sa tingin ko, talagang nag-aalala siya. Nabalitaan ko na lahat ng nang-api sa ginang kanina ay pinatalsik at inalis sa serbisyo. 2. Sa kanila ay matagal nang nagtatrabaho rito ng mahigit 10 taon. Kitang-kita na kakaiba ang turing ng senyorito sa ginang ano. Nilalagnat pa rin ang pasyente. Ang matagal na malnutrisyon ay nagdulot ng panghihina ng katawan. Kailangan pang lalo itong pagtuunan ng pansin sa hinaharap. Sukatin at suriin mo ang kaniyang binti. Kung posible pa bang operahan ito? Sige po. Ang galing. Sa pangalawang araw pa lang ng kasal ay magsisimula na siyang magtaksil. Ipapaalam ko sa baliw na iyon mula sa Lu family at tiyak na lagot ka. Hoy, Mrs. Lu. Mukhang nagtataksil ang manugang mo. Ikaw? Sino bang gusto mong makita? Ang manliligaw mo? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag kang magkunwari. Kanina lang iyong lalaki. Ay inaalagaan ka pa dito ng buong puso. Wala kang pakialam dito, walang kinalaman sa iyo. Wala akong pakialam. Ika'y kumakatawan sa pamilya Chi para mapakasalan ang pamilya Lu. Paano kung saktan mo ang damdamin ng pamilya Lu? At magalit sila sa amin? Sa tingin ko, mas maganda kung magalit sila. Sana tuluyan kayong sirain ng pamilya Lu. Hayop ka! Bitawan mo! Ano ba talaga ang ginagawa mo? Ginang, sila ang dalawang naninira sa reputasyon ng pamilya Lu. Lintik, tingnan mo yung baliw na yan sa pamilya Lu. Baka hiwa-hiwain ka pa niyan. Sila ang tinutukoy mo? Oo, silang ang dalawang walang hiya. Sinisira ang reputasyon ng pamilya Lu. Kung ganon, paano natin yan haharapin? Siyempre, dapat silang mapahiya at mawalan ng lahat. Mas maganda pa, paalisin sila sa Rongcheng at huwag na silang babalik sa Rongcheng kahit kailan. Ang sama ng ugali mo. Ginang, hindi na bale kung nagdala ang pamilya Chi mo ng lumpo para lang insultuhin ang pamilya Lu. Pero ngayon nagkakalat ka pa ng maling kwento tungkol sa amin. Iniisip mo ba na madali lang kaming apihin sa pamilya Lu? Ginang, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Oo nga pala, ang nanay mo ay dati ring kabit. Na umakyat. Narinig ko na pinanganak ka na bago pa naghiwalay si Chie.
Hindi na nakapagtataka kung bakit ganyan ang iniisip mo. Hindi po. Ginang, hindi po iyon ang ibig kong sabihin. Wala kang mapapala sa pag-arte mo bilang inosente sa harap ko. Ang nangyari ngayon, hindi pa tapos. Luli, ipatawag si Chie sa ospital. Kailangan naming mag-usap ng maayos. Siya ba si Luli? Ang gwapo nitong anak sa labas tapos ang bait pa sa babaeng iyan. Tita, kasalanan ko po. Pakiusap. Patawarin niyo po ako. Huwag niyo pong sabihin sa tatay ko. Nakakabwisit. Ginoong Lu, patawad po, kasalanan ko po lahat. Patawad po. Huwag mong dungisan ang damit ko. Ginoong Lu, hindi po ako. Tama na, tama na. Ang paghila-hila ninyo, ano bang klaseng eksena iyan? Hindi pa ba kayo aalis? Salamat po, Ginang, salamat po. Ikaw, asikasuhin mo ang discharge papers. Ma, hindi pa siya gumagaling. Balak mo bang makasama siya habang buhay? Ma, ako. Kontakin mo ang family doctor. Ang pamilya Lu ay hindi mapapahiya. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako makararanas ng ganito kalaking inis dito. Naging pipi ka na ba? Binabalaan na kita. Kapag lalabas ka, hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ang manugang ng pamilya Lu. Narinig mo? Ang tagal mong umintindi, nakakainis ka. Nababalitaan ko na pinatalsik ni Ali ang katulong dahil sa iyo ngayon. Hindi ako. Gusto mo pa bang magdahilan? Sinasabi ko sa iyo, hindi namin kailangan sa pamilya Lu ang taong mukhang inosente at mahina. Kung magpapatuloy ka sa pagiging mahina, mas mainam pa. Ang kapatid mo ang itaas ko sa posisyon. Ang mga mata niya ay nagpapahiwatig ng ambisyon. Sa tingin ko siya ngayon, kay Ali, ay sobrang interesado talaga. Ang pagpapakasal ay ginagawa mong isang transaksyon? Iniisip mo ba ang damdamin ni Chief Lu? Ang pag-ibig ay hindi magandang bagay. Ang nanay mo ay tumulong kay Chie sa loob ng maraming taon. Ngunit sa huli, nakahiga siya sa kama, naging isang halos patay na taong gulay. Ginagamit ni Chie ang pera niya para suportahan ang kabit at ang anak. Sinasabi mo ba na ang nanay mo ay nagpakamartir? Tumahimik ka. Kiawan, anong ginagawa mo? Mag-isip-isip ka ng mabuti tungkol sa sarili mo. Boss Lu, yung doktor na pinapahanap ninyo sa akin? Hindi na kailangan ngayon. Munting pulubi. Ikaw nga ba talaga yan? Munting pulubi? Munting pulubi. Buhay ka pa? Kailangan bang dalhin sa loob ang pagkain ng batang Ginoo at Binibini? Hindi na kailangan. Hayaan na. Pero padalhan na lang siya ng pagkain, baka mamatay pa siya dito sa bahay. Ma, kailangan niyang bayaran ang pagkakamali niya. Sa totoo lang, medyo matindi rin ang mga salitang nabitawan ko kanina. Ano man ang dahilan, hindi iyon katwiran para manakit siya. Alam kong ginawa mo iyan para matigilan na ako, para huwag ko na siyang guluhin pa. Hindi. Anak kita, alam ko ang nasa isip mo. Huwag kang mag-alala, hindi ko na siya guguluhin pa sa susunod. Dalhan mo ng pagkain ang Binibini at tawagan mo na rin ang doktor para tignan siya. Teka muna. Nabusog na ako. Ako na lang ang pupunta. Na-in love na talaga siya. Munting pulubi?
Maliit na pulubi. Kiyawan, ayos ka lang ba? Maliit na pulubi. Anong sabi mo? Anong sabi mo? Kiyawan? Ikaw ba yan, Chiwan? Ikaw ba yan? Maliit na pulubi, maliit na pulubi. Tawagin ang doktor, tawagin ang doktor. Tawagin ang doktor, bilis, tawagin ang doktor. Masyadong mahina ang katawan ni Miss Kiao. Chiwan. Ano? Ang pangalan niya ay si Chiwan. Ang katawan ni Miss Chi ngayon ay hindi na makakayanan ang gulo. Boss Lu, naghihintay ako sa labas ng 24 na oras. Wanwan. Hindi ako tao. Hindi ako tao. Wanwan. Sige, saktan mo ako. Sige, saktan mo ako. Dapat noon ko pa alam. Eto? Ang pangalan ko ay Chiwan? Pa yung 1 ng gabi? Pilay, umalis ka riyan. Darating na si Sir Lu. Nagpapakamartir. Sinusubukang akitin ang nobyo ng iba. Matagal ko nang nakikita kung ilang beses ka nang nakikipagtalik. Magnanakaw, ibigay mo sa akin ang mga bagay na kinuha mo. Patawarin mo ako, Wanwan. Pinahirapan kita sa loob ng maraming taon. Kiaosong. Alisan mo ang mga bagay na nangyari sa asawa ko nitong mga taon. At imbestigahan mo ito ng lubusan. Wanwan, tutulungan kitang bawiin ang lahat kasama ang tubo. Hindi mo malalabanan ang nanay ko. Kaya akala mo malalabanan mo ang anak mo. Siya, karapat-dapat lang siyang mabuhay sa pagdurusa. At hindi siya karapat-dapat magkaroon ng pag-ibig. Galit na galit ka, ano? Hayaan mong ako ang magtapos sa iyong pagdurusa. Bumababa ang presyon ng dugo, ang tibok ng puso ay humihinto na. Gamitin agad ang defibrillator para sa resuscitation. Senyorito, kailangan po bang sagutin iyan? Dr. Zhang, Nakontak na ba ang pamilya? Isang hininga na lang ang natitira sa pasyente. Kung hindi nila ito makikita, huli na. sige tatawagan ko na sila ngayon. Teddy Bear Talon. Teddy Bear, talon. Masarap ba? Mim. 3 baboy. Hello? Bakit ngayon mo lang sinagot ang telepono? Ang iyong ina, si Ginang Kiao Jinyu, pumanaw na kanina. Uy, naririnig mo ba ako? Naririnig mo ba? Ginoong Lu, nadiskubre ko 20 taon na ang nakalipas. Sina Chiwan at Ginoong Kiao Jinyu ay naaksidente sa ulan. Si Ginoong Kiao ay naging isang vegetable. Nangyari ba ito noong August 1? Paano ninyo nalaman? Ma, huwag ka munang umalis. Ginoong Lu, pasensya na po. Nanaginip po ako kanina na ang nanay ko ay kumakaway sa akin. Ginoong Lu, pasensya na po. Lubos kong alam na po ang aking pagkakamali. Maari mo po bang ibigay sa akin ang cellphone? Gusto kong kumpirmahin ang kalagayan ng aking ina. Naaalala mo pa ba ang alkansiya na iyon?
Tayo noon, sa totoo lang magkakilala na tayo? Ako si Chiwan. Patay na ang nanay mo. Ano? Namatay na ang nanay mo. Hindi. Hindi ako iiwan ng nanay ko? Hindi niya ako iiwan? And hindi niya ako iiwan. Anong nangyayari sa iyo? Pumanaw na ang nanay mo. Bakit hindi ka man lang pumunta para sa napakalaking bagay na ito? Nagsisinungaling ka. Niloloko niyo lang ako. Niloloko niyo lang ako. Hindi ako iiwan ni Mama. Niloloko niyo lang ako. Niloloko niyo lang ako. Niloloko niyo lang ako. Hahatid na kita. Hahatid na kita. Niloloko niyo lang ako. Kung mas maaga ka sanang dumating, siguro ay nakita mo pa sana ang huling sandali ng nanay mo. Sayang. Ma, huwag kang umalis, Ma. Hindi ka iiwan ni Wanwan, Ma? Ma! 1-1, Ikaw. Dahil sa iyo kaya hindi ko nakita ang huling sandali ng nanay ko? Pasensya na. Ibalik mo sa akin ang nanay ko? Ibalik mo sa akin ang nanay ko. Ibalik mo sa akin, ibalik mo sa akin? Ibalik mo sa akin. One? Pasensya na. Ayaw kong maghiwalay tayo. Luli? Wala na akong hihingin pa? Gusto ko lang mamuhay ng tahimik. Wala na akong natira. Meron ka pang ako. Tatlong taon. Kung hindi ka magbabago ng isip, pipirmahan ko ang kasunduan ng diborsyo. Uminom ka. Kapag naubos mo, kailangan mo akong patawarin. Pasensya na. 1. Ali, anong nangyayari? Bakit ka nagpakababa ng ganyan? Ano ba talaga ang gusto mong gawin ko? Ano ang dapat kong gawin? Naghiwalay na kami ni W1. Masaya ka na ba? Diborsyo, paanong nangahas siya? Bakit hindi siya mangangahas? Hindi mo ba ako tinatanong kung sino ang nagbigay sa akin ng alkansiya? Siya ang nagbigay sa akin ito. Siya pala. Sa loob ng maraming taon, siya ang liwanag sa aking madilim na mundo. Siya, noong gabing iyon, pagkatapos niyang magbigay ng alkansiya, siya at ang kanyang ina ay naaksidente sa sasakyan. Ako ang may utang sa kanya. Ako ang may utang sa kanya. Kung hindi mo siya maiwan, habulin mo siya pabalik. Sa sobrang lungkot ng iyak mo, hindi niya siguro alam, tama? Anong sinasabi mo? Sinasabi ko, ang aking anak hindi dapat maging isang duwag. Kung gusto mong humabol, habulin mo. Gamitin mo ang natitirang bahagi ng iyong buhay
upang makabawi sa kanya. Ayusin ang operasyon ng binibining may bahay. Masusunod. Teka. Huwag mong ipaalam sa kanya na ako ang may gawa nito. Lola, sabi ng doktor magagamot ang aking binti. Mabuti naman. Magkano naman ang babayaran? Hindi na kailangan, sabi ng doktor. Ito ay isang welfare program. Kung magising ang nanay mo at makita na gumaling ang iyong binti, tiyak na matutuwa siya. Oo, tiyak na magiging masaya siya. Tingnan natin ang nanay mo. Opo. Lumipat na siya sa mas magandang ospital. Isa rin itong welfare program. Ganoon ba? Lola, ihatid ko na po kayo pabalik. Handa na ba ang lahat? Huwag kang mag-alala. Lahat sila ay kinuha namin mula sa ating bansa. Mga high-level at advanced na eksperto. One? Simula ngayon, unti-unti kitang babawiin. Magsimula na tayo. Pasensya na. Mali ba ang nakita ko? Walang. Teka lang. Bakit ka nandito? May sakit ka? Umalis ka. Ni-block mo ang WeChat at tawag ko. Gusto kitang kontakin. Bakit mo ako kukontakin? Hindi pa ba sapat na manugang ka ng pamilya, Gu? Walang. Ikaw ang mahal ko. Ang pamilya Gu ay isa lamang tuntungan. Sa totoo lang, hindi mahalaga kung magpakasal o hindi. Tama ba? Kaya kitang buhayin. Hindi ba kailangan ng pera ng nanay mo? Manahimik. Ilang buwan pa lang, ang laki na ng galit mo. Tutulungan kitang tumayo. Kuya Yunheng, anong ginagawa mo? Bakit ka napakawalang hiya? Nandito na ako sa ospital. Hindi mo pa rin ako titigilan. Ikaw. Jiayin, hayaan mo na. Bitawan mo ako. Hindi naman yan malaking bagay. Nagkagusto ka na ba sa babaeng iyan? Hindi. Paano naman ako magkakagusto sa kanya? Sige, ha? Hindi pa ba sapat ang paghambalos ko sa'yo noon? Ha? Wala akong ugali na mamulot ng basura. Isa pa, Binibini, kung magpapatuloy ka sa personal na pag-atake sa akin, hindi ako mag-atubiling tumawag ng pulisya. Hindi ka napilay? Talagang ang gumaling na ang binti niya. Tumigil ka riyan. Hindi mo ba ako narinig na kinakausap ka? Ano? Dahil gumaling na ang binti mo? Lumakas na ang loob mo? Mga tauhan. Bitawan niyo ako! Nasa ospital tayo? Ano bang pinag-aawayan ninyo? Bakit ka nananakit? Sinasabi ko sa'yo, ako si Gu Jiayin, ang dalaga ng pamilya Gu. Nandito ako ngayon para dumalo sa pagpupulong ng mga stockholder. Sa amin ang ospital na ito. Sigurado kang makikialam? Siya pala. Balita ko sikat yan sa pagiging mayabang. Dapat ba tayong tumawag ng pulis? Gusto mo bang mamatay? Mabuti na ang binti mo, di ba? Sabihin mo, kung babaliin ko yan, magagamot pa ba? Dalhin niyo siya. Bitawan niyo ako. Teka. Sa nakikita ko, ayaw mo. Kaya naman, ako na ang personal na tutulong sa'yo, ha? Kung ganyan ka kaayaw, bakit hindi? Ako na lang mismo ang tutulong sa'yo. Bitawan mo siya. Ikaw na naman? Bitawan mo siya. At hindi ko kayo gagalawin. Sino ka ba? Naniniwala ka ba na kahit patayin ko siya sa harap mo, wala ka pa rin magagawa sa akin? Subukan mo lang siyang galawin. Pagsisisihan ninyo ang inyong buhay, mga Gu. Sino ba ang tinatakot mo? Baliw. Ayos ka lang ba? Ayos lang.
Bilisan mong gamutin ang sugat mo. Hindi pa apurahan. Ngayon, mabibigyan na kita ng hustisya. Kontrolin ninyo sila. Sino siya? Anong karapatan mong bihagin kami? Pakawalan mo ako. Maniniwala ka ba kung sabihin kong gagawin kitang miserable? Titingnan ko ngayon kung paano mo ako gagawing miserable. Ginoong Gu, pumarito na po kayo. Malapit na pong mag-away si Ginang Gu at ang isang tao. Anong ginagawa mo? Ako ang panganay na anak na babae ng pamilya Gu. Kahit pa humarap si Gu Bomingsa, akin, wala siyang magagawa. Sino ka para magmalaki? Nangangahas kang tawagin ang pangalan ng aking ama? Paano mo gustong harapin ang dalawang ito? Isumbong na lang natin sa pulis. Masyadong madali iyon para sa kanila. Gusto mong sirain ang binti niya, hindi ba? Ngayon, babaliin ko ang binti mo. Kumilos na. Tigilan niyo yan. Sino ang nangangahas maging magulo sa ospital ng pamilya Gu? Tapos na kayo, Tay. Sila po yon. Itong lalaking walang kuwenta at ang babaeng salot na ito. Lagot, balita ko sobrang bantay ni Ginoong Gu ang kanyang mga tao. Sino bang nagsasabing hindi? Halos naging lubhang pasaway si Ginang Gu dahil sa pag-aalaga sa kanya. Sa Rongcheng maliban sa pamilya Lu, baka walang sino man ang maglakas loob na hamunin si Ginoong Gu. Bakit ikaw? Nabalitaan ko na hindi mo naturuan ng tamang-tama ang iyong anak. Ako na ang magtuturo sa kanya ngayon para sa iyo. Wala ka namang tutol, hindi ba? Sino ka ba sa tingin mo? Para turuan ako? Gusto mo ba talagang pagsisihan ninyo ang araw na ipinanganak kayo? Manahimik ka. Tay, kung hindi mo sila papatayin ngayon, magagalit ako. Oo nga po, Tiyo. Sobrang nang-aabuso silang dalawa. Lumuhod ka. Tatay, Kung hindi ka luluhod at hihingi ng tawad kay Boss Lu ngayon, ituturing ko ng hindi kita anak. Boss Lu? Si Boss Lu, si Luli. Boss Lu, nagkakamali ako. Mula ngayon, sisiguraduhin kong maturuan ko siya ng tama. Hihingi ako ng tawad para sa kanya. Pinasaktan niya ng ganyan ang kamay ko. Sa tingin mo ba ang simpleng paghingi ng tawad ay makakaresolba ng problema? Kahit magkano, babayaran ko. 50% ng shares ng Gu Group? Ano sa tingin nyo? Tay, nababaliw na kayo. Kahit pa siya si Luli, hindi naman dapat maging ganyan. Huwag kang makialam. Alam mo ba kung sino si Boss Lu? Siya ang pinakamahusay na siruhano sa buong mundo. Sinaktan mo ang kamay niya. Kahit ang 10 ospital ay hindi sapat na kabayaran. Ano? Siya pala yung misteryosong top expert na nakikipagtulungan sa ospital kamakailan? Imposible. Hindi ito mangyayari. Kayo po ba si Ginang Lu? Alam kong kayo. Mismo ang inoperahan ni CEO Lu? Huwag mong sabihin iyan. Siya ang nag-opera sa akin. Hindi ba't benepisyo iyon ng ospital? Anong benepisyo? Nakikiusap po ako. Hayaan niyo na pong maging mapagbigay si CEO Lu. Hindi ako martir. Ipaubaya na natin ang lahat sa pulis. Nararapat lang. Nararapat lang. Dalhin na ninyo siya. Teka muna. Salamat. Tungkulin ko iyon. Tungkol sa nangyari sa iyong ina? Humihingi ako ng tawad. Huwag mo nang banggitin. Himala, pakipirmahan mo naman ito. Matagal na akong humahanga sa inyong galing at nakita ko po kayo ngayon. Kayo po ba ang anak ni Ginang Kiao? Ang inyong ina ay bigla ang pumanaw. Nabalitaan ko pong hindi kayo nakaabot. Pero huwag po kayong masyadong magdalamhati. Noong araw na iyon, may isang Ginang Chi na dumalaw sa ospital. Sino ang binibining Chi na yan? May CCTV ba? Mayroon. Si Chining yan. Siguradong siya ang pumatay sa nanay ko. Huwag kang mag-alala. Kailangan pa nating ng mas matibay na ebidensya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Maligayang kaarawan. Maligayang kaarawan. Mag-order kayo ng mag-order ngayon? Ako ang magbabayad. Wow! Ate, anong meron at bakit ka sobrang saya? Nakakita ka ba ng perpektong lalaki? Ako? Hindi ako magpapakasal. Kung hindi kay Luli. Hindi ba't? Sabi nila, yung malas mong kapatid ang ipapakasal. Nagsisisi na ako. Kailangan niya akong pagbigyan. Siyempre, pero narinig ko, hindi babaliw daw yang si Luli. Pag nakita mo siya, malalaman mo, chismis lang lahat yan. Kung ganyan siya kaganda, ipapaubaya ba siya sa'yo ng kapatid mo? Ang tindi ng reaction mo.
Hayaan mo ako. Tapusin ko ang iyong paghihirap. Dudurugin ko siya. Parang pagdurog lang ng langgam. Ganun lang kadali. Kaligtasan muna. Kung may naramdaman kang hindi tama, sumigaw ka agad para tawagin ako. Sige. Hoy! Nagbago na yata ang ihip ng hangin at dumating ka para batiin ako sa kaarawan ko. Chining? Sino yan? Ang ganda ah. Aroy, ang husay mong humanap ng tao. Siya? Siya yung ate ko. Yung pilay na yun pala? Balita ko, Miss Chow, masyadong ka raw malaya sa labas. Magsaya na lang tayong lahat. Ha 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 ha? Chining, may gusto sana akong pag-usapan nating dalawa. Hoy, pakinggan mo, gusto daw nila ng solo. Ayaw mo bang samahan kita sa labas para makipag-usap? Solo? Ate, inakala mo bang madali kang makakapasok at madali ka ring makakaalis? Ano bang gusto mo? Anong gusto ko? Kuya Pao, ikaw ang magbigay ng pahayag. Kung ganon, maghubad ka ng damit para mapagmasdan ka namin. Wow, ito ay maganda. Pwede na ito. Ate, huhubarin mo ba o hindi? Isa lang. Sige. Ha 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 ha? O ang ganda ng pangangatawan mo. Mas maganda kung maghuhubad ka pa ng ilan. Ayos na ba? Ayos. Pero, kung bibigyan mo ako ng karangalan at kakain ka ng isang pirasong cake, masasaya ako. Masarap ba? Kamusta ang lasa? Sa tingin ko, itong lumpo na ito ay siguro hindi pa nakakakain ng ganito kasarap na cake. Sabi ko na, napaka-generous talaga ni Nining. Kontento na? Hindi pa. Paano ito? Baliw na ba ang ate mo? Hi, talagang nakakasira ng mood. Hindi na kami makakapagsaya ng maayos. Sige na, sige na. Sumama na ako sa'yo. Sabihin mo na sa akin ang gusto mong sabihin. Anong kalokohan ba itong pinaggagawa mo? Nandito ako ngayon para magtanong. Dahil gusto kong kumpirmahin ang isang bagay sa iyo. Ang pagpanaw ng nanay ko. Si Chie ba ang may gawa? Anong pinagsasabi mo? Namamatay siya dahil sa sakit. Hindi nakipagdiborsyo ang nanay ko kay Chie? Kaya may kalahati siyang shares sa kumpanya? Bilang isang kabit ang nanay mo, araw-araw na nanginginig lang sa takot at nilinlang si Chie, hindi imposible na pinatay niya ang nanay ko. Sinungaling? Bakit? Nasaktan ba kita sa sinabi ko? Kung hindi namatay ang nanay ko, ikaw ay mananatiling anak ng kabit. Sinasabi ko sa'yo, manahimik ka. Ikaw. Gumaling na ang binti mo? Ikaw, gumaling na ang binti mo? Oo, paanong nangyari yan? May kapansanan ka sa loob ng ilang dekada. Hayaan mong hulaan ko ang iniisip mo. Gusto mong mapakasalan si Luli, tama? Sayang at magaling na ang binti ko. Mas lalo ka na ngayong lumayo sa kanya? Oo nga pala. Pwede mo ring sundin ang tradisyon ng nanay mo? Ang maging kabit? Ang nanay mo ang kabit. Sinasabi ko sa'yo, kung wala lang ang kayamanan ng nanay mo, hinding-hindi siya pakakasalan ng tatay ko. Ang mga magulang ko ang magkababata. At saka, iyang nanay mong impakta, alam mo ba kung paano siya namatay? Ganito, ako ang unti-unting sumakal sa kanya. Sinasabi ko sa'yo, hindi talaga siya lumaban. Dapat kang mamatay, dapat kang mamatay. Dapat kang mamatay, dapat kang mamatay, dapat kang mamatay. Wag 1-1. CEO Lou, gusto niya akong patayin. May problema na siya sa pag-iisip. Ayos lang. Ayos lang yan. Ikaw, anong gusto ninyong gawin? Dapat alam mo maraming tao dito. Ang pagpatay ay may katumbas na kamatayan, ang lahat ng ginawa mo ay may kakaharapin kang kapalit. Ate, hindi ko alam ang sinasabi mo. Ang CCTV ng ospital, nasa amin na.
Mino inside mean are. Anong mapapatunayan ng CCTV? Paano naman ang sinabi mo mismo? Ikaw, wala kang hiya. Ginalit mo ako kanina para lang kumuha ng impormasyon sa akin. Kiawan, siguradong ipapawalang sala ako ni Papa. Ang pamilya Lu ay papanig kay Wanwan. Luli, dapat ikaw ay magpakasal sa akin at kailangan mo ring makipagtulungan sa akin. Makukuha mo ang lahat ng pag-aari ng pamilya Chi. Ang lahat ng sa pamilya Chi, para sa akin, hindi mas mahalaga kaysa kay Wanwan. Kiawan, sa tingin mo ba sa loob lang ng ilang buwan, magkakaroon na si Luli ng ganoon kalalim? Nadamdamin para sa iyo, lahat ng yan ay peke. Ilang buwan? Siya ang hinintay ko sa loob ng 20 taon. Ikaw, bitiwan mo ako. Kiawan, ikaw na babaeng walang silbi. Ningning, nasaan ka na? Bilisan mo at pumunta ka na rito sa kumpanya. Ngayong araw ang iyong karawan. Espesyal na ipinatawag ni Papa ang pagpupulong ng mga shareholder para ibigay sa iyo ang shares ng kumpanya. Opo, papunta na ako. Sa pandinig ko, ang boses na iyan ay parang boses ng taong nagdadala ng kamalasan. Baka nagkamali lang po kayo ng dinig. Dahil namatay na si Kiao Jinyu, ang mga equity ng kumpanya ay automatikong mapupunta sa akin. Nagdesisyon akong magpakilala ng bagong shareholder. Hindi ako pumapayag. Hindi ako pumapayag? Anong ginagawa mo rito? Ito ba ang lugar na dapat mong puntahan? Para sa meeting ng mga shareholder? Natural lang na pumunta ako. Aba, sino ito? Hindi ko kilala. Ang laki ng pagkakahawig kay CEO Kiao. Baka si Chiwan ito. Magandang araw po sa inyong lahat, mga tiyo at tiya. Ako po si Chiwan. Ikaw nga. Binuhat pa kita noong bata ka pa. Hindi ka pa lalabas? Nagsasagawa kami ng meeting. Wanwan, pakinggan mo na lang ang tatay mo. Huwag kang maging mapilit. Huwag mong hadlangan ang napakahalagang bagay. Bilang anak ni Kiao Jinyu, tungkol sa shares ng kumpanya, mayroon akong legal na karapatan sa pagmamana. Ha? Sa huli pala, naparito ka para agawin ang mana ko? Ikaw na anak na walang utang na loob. Ang mana mo? Huwag mong kalimutan. Kanino? Amo nakuha ang kumpanya. Tama na. Wanwan, tinangay mo na nga ang kasunduan ni Ningning at ng pamilya Lu. Pati ba naman ang kumpanya gusto mo pa? Ano? Kaya pala hindi nakasal si Chining sa pamilya Lu. Napakasama ng Chiwan na ito. Paano niya inagaw ang nobyo ng sarili niyang kapatid? Napakabagsik nitong si Chiwan. Ninakaw pa ang kasintahan ng kapatid niya. Ninakaw ko ang kasal ni Chining? Sigurado ba kayong gusto niyong sabihin ko ang totoo? Nasaan? Ang mga guwardya, palabasin niyo siya. Teka? Lu. Sabi ko na, hindi gusto ng pamilya Lu si Chiwan. Dumating na ang pagkakataon. Lu, siguro si Wanwan ang pinunta ninyo, hindi ba? Ay, dalhin nyo na siya agad pa uwi at tiyakin nyo na mahigpit siyang didisiplinahin. Ang batang ito, masama na talaga ang ugali simula pa noong siya'y bata at sira ang pag-uugali. Sana ay pagpasensyahan mo na lang. Totoo kaya ito? Tingnan natin. Masamang ugali? Sira ang pag-uugali? Sigurado ba kayong hindi si Chining ang tinutukoy ninyo? Lu, nagbibiro ba kayo? Ayaw kong makialam sa mga problema ng inyong kumpanya. Ayaw kong makialam. Pero hindi ko hahayaan na insultuhin ninyo ang aking asawa. Anong nangyayari? Jichi, kung hindi ako nagkakamali, kayo ang pumilit kay Wanwan na magpakasal sa pamilya Lu. Bakit ngayon ay naging si Wanwan ang nagnakaw ng kasal ni Chining? Boss G, kayo ang pumilit kay Wanwan na mag-asawa sa pamilya Lu. Bakit ngayon naging si Wanwan pa ang umatake at inagaw ang kasunduan sa kasal ni Chining? Hehe, matanda na ako, kaya mahina na ang aking alaala. Kahit ano paman, may pulong ng mga shareholder ang kumpanya ngayon, hindi dapat manggulo si Wanwan sa ganitong oras. Naparito ako para lamang bawiin ang bagay na karapat-dapat na sa akin. Magpatuloy kayo sa pagpupulong. Wanwan, ang usaping pampamilya natin, pag-usapan na lang natin mamaya. Ang pulong ngayon, hanggang dito na lang. Sandali. Kung magsasalita na tayo, linawin na natin ang lahat. Ano pa bang gusto mong sabihin? Ito ang kasunduan sa donasyon na iniwan ng nanay ko 20 taon na ang nakalipas na nagsasabing lahat ng shares ng kumpanyang pag-aari niya ay ibinibigay niya sa akin.
Imposible! Hindi yon maaaring mangyari! Walang imposible. Magpunta ka at kumain muna. Sige, magsalita ka. Attorney Jiang, nais kong ihanda ang kasunduan sa donasyon. Hanggang ilang araw lang ang nakaraan? Tsaka lang ako natunto ng abogado? Hanggang sa nakaraang mga araw, ngayon lang ako natagpuan ng abogado. Natagpuan ka ng abogado nitong nakaraan. Bakit hindi ka noon pumunta pero pinili mo pa ang oras na ito? Nababaliw ka na ba? Oo, nababaliw na ako. Dahil kayo ang nagtulak sa akin. Ang paborito ninyong anak, si Chining, ang pumatay sa aking ina, hindi na ako papayag na magparaya pa? Ano? Si Kiao Jinyu ay pinatay pala? Tingnan ninyo si Chie, ang atat maglipat ng shares. Baka siya pa ang nag-utos niyan. Tama. Nagsisinungaling ka. Siniraan mo ang kapatid mo! Ay, oo nga pala. Nakalimutan ko lang sabihin sa inyo, ang paborito ninyong anak, nakakulong na nga ngayon. Sana kayong tatlo bilang pamilya ay makapagsama-sama sa loob mismo ng kulungan. Hayop! Ikaw, ibalik mo ang anak ko. Ibalik mo ang aking anak. Ginang Chi, kumalma po kayo. Ginang Chi, kumalma ka muna. Ang sampal na ito, ginawa ko ito para sa aking ina. Sana lahat, kayo ay mamatay ng masama. Lalabanan kita. Ibalik mo ang anak ko. Ibalik mo ang anak ko. Ipagpatuloy ang pagpupulong ng mga stockholders. Ang abogado ng Lu Corporation ay lubusang tutulong sa aking asawa upang ituloy ang paglilipat ng bahagi. Nararapat lang. Nararapat lang. Ayon, siguro may isang bagay na kailangan ko ang tulong mo. Ang babaeng ito ay talagang maganda. May taglay na ganda ni Kiao Jinyu noong araw. Sa family dinner ngayong gabi, lahat ay naghihintay na makita kang mapahiya. Hindi ka pwedeng magbigay sa akin ng kahit anumang kahihiyan. Lalo na ikaw, ginang presidente ng Lu Corporation. Ang bawat salita at gawa ay kumakatawan sa Lu Corporation, kaya huwag kang matakot na humarap sa kanila. Tandaan, huwag kang magpapahintulot na bulihin ka. Kung ikaw ay inalipusta, kumanti ka ng matindi. Bakit hindi pa dumarating ang Pilay at si Ailey? Bakit hindi pa sila nandito? Nasaan na ang Pilay na iyon at si Ali? Sino ang nakakaalam? Baka mabagal maglakad ang pilay na iyon. Ha ha ha. Hindi ko talaga maintindihan kung ano ang iniisip ni tatay. Kumuha ng isang anak sa labas para magmana at pinakasalan pa ang isang Pilay. Hindi ba iyan ay pagpapahiya sa sarili? Hayaan mo na, paborito ng matandang lalaki at babae ang kanilang anak na babae. Isang estranghero, nagpalit lang ng apelido ay Luna. Ang tunay na pamilya Lupa ang naisasantabi. Tingnan nyo, nandyan na ang anak sa labas. Sino ang kasama ni Ali? Hindi ba si Chiwan niyan? Paano nangyari iyan? Hindi ba't isang pilay ang pinakasalan niya? Oo nga, baka umarkila lang si Ali ng pansamantalang artista para lang magyabang. Ang salo-salo ng pamilya Lu. Paano makakapasok ang isang estranghero? Ali, hindi mo talaga iginagalang ang pamilya Lu, hindi ba? Siya ay parang walang utang na loob na asong lobo. Ano bang halaga ng pamilya Lu sa paningin ng iba? Ngayon ang kanyang katayuan ay kagalang-galang bilang CEO ng Lu Group at marami pa ring tao ang nambabatikos. Paano na lang kaya? Siya nakayanan ang lahat ng iyon sa loob ng maraming taon? Magandang gabi po mga tiyo at tiya. Ako po ang asawa ni Luli, si Chiwan. Nabalitaan ko na si Ali ay naghanap ng isang pilay. Bakit? Ang binti mo? Dahil kay Luli,
Gumaling ang binti ko. Ano? Siya pa talaga? Dahil kay Luli? Bakit parang ang ibig mong sabihin, si Luli ang gumamot sa binti mo? Kung sinabi mong pumapatay siya, maniniwala ako. Maniniwala ako. Pero ang manggamot naman, alam ba niya iyon? Ipagpaumanhin mo. Oo nga, isa siyang tunay na abnormal na tao. Balita ko, dati pinagputol-putol niya ang alaga niyang hayop. Talaga? Oo nga. Patay na ang aso mo, ampun ka. Hahaha, nilagyan ko kasi ng lason. Iluwa mo! Iluwa mo! Maliban na. At lang kung hukayin mo yan mula sa loob. Ito ng tiyan niya. Ama, sinabi ko na sa iyo noon, huwag mong iuwi itong baliw na bata. Ngayon, naglakas loob na siyang pumatay ng aso. Kaya paglaki niya, hindi kaya tao na ang papatayin niya? Luli, huminga ka. Siyempre, kaya niya. Hindi lang siya basta kaya. Isa pa siyang nangungunang internasyonal na espesyalista sa operasyon. Ano? Mali ba ang dinig ko? Imposible. Talagang wala itong posibilidad. Huwag mo kasing pabayaan na mahanginan ang bibig mo. Oo nga, internasyonal na nangunguna pa talaga. Ako pa si Huatuo na nabuhay. Kung may sakit si Tiyuhin, ako mismo ang pwedeng magkonsulta sa iyo. Ikaw, hayop ka. Paano ka naglakas loob? Nakausapin ang nakatatanda ng ganyan? Tingnan mo, papatayin kita ngayon. Qingyun. Tay. Qingyun. Luli, kung may masamang mangyari sa tito mo ngayon, hindi kita patatawarin. Umalis ka dyan. Talaga bang iniisip mong isa kang Diyos ng medisina? Ngayon darating si Dr. Zhao para tingnan ang kalagayan ng matandang Ginoo. Papasukin mo siya agad. Dr. Zhao, dito po. Dito po. Mahalaga ang pagliligtas ng buhay. Salamat sa inyo, Dr. Zhao. Pansamantala ko lang siyang pinaginhawa, si Jilo ay nakararanas ng sobrang galit at matinding stress, kasama pa ang naipong problema sa katawan. Sa loob ng maraming taon na iyan, malaking posibilidad na talagang kailangan niyang operahan ang puso. Dali, ayusin agad ang pinakamahusay na ospital. Doktor, dapat kayo mismo ang gumawa nito. Hindi ko kaya. Dr. Joe, hindi ba kayo ang pinakatanyag na doktor sa buong bansa? Kung kayo mismo ay hindi na talaga makakakaya, ibig sabihin ba ay wala ng pag-asa ang tatay ko? May isang tao na siguradong makapagliligtas ng kanyang buhay. Sino? Sino? Si Dr. Zhu. Kahit sino pa. Yan. Kahit gaano kamahal. Dalhin ninyo siya rito, sa akin. Iyan daw ay ang alamat. Ang internasyonal na nangungunang siruhano na nagretiro sa Rongcheng. Si Dr. Lee. Dr. Lee? Narinig ko na ang tungkol sa kanya. Ngunit sinasabi sa balita na tanging may hirap at ulila lang ang ginagamot niya. Ang mga mayayaman at makapangyarihan ay ayaw niyang gamutin. Ano? Anong gagawin natin? Ang pagkakaroon ng pagtatangi ay nagpapabaliw sa tao. Hindi pa rin nila mahulaan na si Dr. Lee ay si Luli. Kasalanan mo lahat. Ikaw na malas. Kung hindi mo ginalit ang tiyuhin mo, bakit magiging ganito ang tiyuhin mo? Tay, tinuring mo siyang pinakamamahal? Ngayon nakakuha na siya ng kapangyarihan. Ang una niyang ginawa ay saktan ang sarili niyang pamilya. Oo nga, mukhang siya ay hindi niya itinuturing ang sarili niya bilang bahagi ng pamilya Lu. Wag po. Wag po. Dr. Zhu, ito ay sariling problema ng pamilya Lu. Wala kang kinalaman dito. Kung gusto mong mabuhay, tumigil ka na lang. Bakit? Bakit po ninyo nasabi iyon? Ang Dr. Lee na hinahanap ninyo? Ang top tier na surgical expert?
ay ako. Magsalita ka pa. Siya talaga si Luli. Talaga? Lolo, mapapatunayan ko, ang binti ko ay ginamot mismo ni Luli? Mabuti, mabuti. Hay! Pinadala kita sa business school noon. Paano mo nagawa ito? Sabay akong nag-major sa surgical medicine at nagtrabaho ako ng husto sa mga nakaraang taon. Mabuti, mabuti. Karapat dapat kang maging inapo ng aking pamilya, Lu. Lahat. Magpatuloy tayo. Huwag kayong mahiya. Wan, ito ang una mong pagkakataon na dumalo sa hapunan ng pamilya, Lu. Huwag kang mahiya. Mahal na pinuno. Dumating na si Chi at ang kanyang asawa mula sa pamilya Chi at nag-iingay sila sa labas. Ano ang iniiingay nila? Sinasabi nila na hiwalayan na raw ni Binibining Chi ang binata. Sinasabi mo bang sa kaguluhan na ginagawa natin, sigurado ka bang hindi magagalit ang Lu family? Yung maliit na puta ay nagmamalaki lang sa Lu family kaya siya umaakyat sa ulo natin. Kapag naghiwalay na sila, hindi ba't sunod-sunuran na sila sa atin? Ngunit ang Lu family ay mapagpahalaga sa reputasyon. Dahil lang ba sa takot nating hindi siya magpahalaga sa reputasyon, ilabas ang litrato ng yumao? Chie, ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Patay na ang nanay ko. Hindi mo pa ba siya hahayaang mapayapa? Mga nakatatanda sa Lu family, pakitawag sila. Wala kang karapatan. Hayop ka. Wan, ako at ang tatay mo, sa ngalan ng nanay mo, ay narito para ipaglaban ang katarungan na para sa iyo. Ang Lu family ay lubhang mapang-api. Itinago niya ang mental state ni Luli. Nilinlang kanya upang magpakasal sa Lu family. Ako'y naniniwala na kung alam ito ng iyong ina, inaasahan din niyang iwanan mo ang Lu family. Balita ko ang apo sa labas ng Lu family ay may problema. Mukhang itong Chi family ay talagang nais iligtas ang kanilang anak na babae. Kung hindi, sino ang ayaw makipagkamag-anak sa Lu family? Anak, huwag ka nang maging mapilit. Basta pumayag ka na hiwalayan si Luli, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng gusto mo. Talaga po, tatay? Ibigay ninyo sa akin ang lahat ng inyong share sa Chi Group. Ang walang hiyang bata ito, kailan pa ito naging napakabatikos? Wan, madali lang pag-usapan. Basta hiwalayan mo si Luli. Papayag ako. Kung gayon, pirmahan muna natin ang paglilipat ng kasunduan. Chiwan, sumasagip kami sa iyo kahit pa mapagalitan kami ng pamilya Lu. Pero ikaw naman ay sinasamantala itong mangikil sa amin. Hindi ba't labis-labis na yan? Mukhang labis-labis nga. Huwag mong kalilimutan iyan. Ang asawa ko ay ang namumuno sa Lu Group, sa pamilya Lu. Sagana ako sa lahat. Paano kung hiwalayan ko siya? Kung maghiwalay kayo, si pamilya Chi ang mag-aalaga sa iyo. Sa tingin mo ba maniniwala ako dyan? Huwag mong kalilimutan. Sino ang nag-iwan sa amin ng nanay ko sa labas at hindi kami pinansin? 20 taon na ang nakalipas? May ganoon palang nangyari. Sa ganitong pananalita, may punto si Binibining Chi kung bakit ayaw niyang makipaghiwalay? Ang salbahing babaeng ito. Ayokong kausapin ka. Palabasin ninyo ang mga nakatatanda ng pamilya Lu upang makipag-usap sa akin. Ang mga nakatatanda ng pamilya Lu ay kumakain sa loob. Pakiusap, maghintay lang po kayo sandali. Sabihin mo kay matandang Ginoong Lu, kung hindi siya lalabas ngayon, bukas. Ipapa-expose ko ito sa media. Walang hiya. Ha. Ang pamilya Chi, ano ang ginagawa ninyo? Matandang Ginoo, kayo ang respetadong nakatatanda sa Rongcheng. Ngayon nandito kami. Mayroon lang kaming isang layunin. Iyon ay ipawalang bisa ang kasal ni na Chiwan at Luli. Talaga bang itinuturing mo ang pamilya Chi bilang kayamanan? Ha. Kung hindi lang dahil sa kasunduan sa kasal na nilagdaan ng lola, kayong lahat, inaakala ba talaga ninyo na magiging manugang kayo ng pamilya Lu? Alam ko na. May pagkakataon. Kung ganoon, diborsyuhin na ninyo. Hindi ako pumapayag. Itong pamilya Lu, kailan ka pa naging karapat-dapat magsalita bilang isang junior? Si Ali ang may ganap na karapatang kumatawan sa amin. Ano, si Papa ay... Huwag mong kalabanin si Luli ngayon, baka hindi kanya operahan. Ate Jinyu, humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Hindi ko naalagaan ng mabuti si Wanwan.
Sa harap ng napakaraming tao, kung magpapatuloy ka, ang iyong reputasyon ay magiging kasing sama ng sa akin. Hindi ako natatakot. Sino itong walang kuwentang taong naghahanap ng gulo sa harap ng bahay namin? Yasin, bakit ka nandito? Simula nang ipanganak si Luli, hindi pa siya kailanman dumalo sa isang family dinner ng pamilya Lu. Bakit siya pumunta ngayon? Ma, Kayong ang dalawa, gusto niyong siraan ang aking manugang, hindi ba? Ano po ang sinasabi ninyo? Ako, ginagawa namin ito para sa ikabubuti niya. Umaasa pa rin kami na. Bakit mo naman siya sinasaktan? Ako, Para sa ikabubuti niya ito, para luminaw din ang pag-iisip niya. Anong tinitingnan mo? Gusto niyong dungisan ang pangalan ng aking manugang at insultuhin pa ang anak ko. Sasabihin ko sa inyo, habang nandito si Luyaksin, huwag kayong mangarap, mga tao. Huwag kang gumawa ng kalokohan. Huwag ka talagang gagawa ng anumang kalokohan. Palayasin niyo ang grupong ito. Salamat. Si Wanwan ang aking napupusuan na manugang na babae, kung sino man ang mang-aapi sa kanya. Dapat muna silang dumaan sa akin. Kumusta? Tingnan mo ang galaw ng nanay. Ang paghabol sa isang babae, dapat magpasiya. Wanwan, tara na. pupunta ako magmaneho. Sige, umalis ka na. Makikipag-usap lang ako kay Wanwan ng ilang sandali. Patawarin mo ako. Hindi ko dapat sinabi ang mga bagay na iyon noon. Ayos lang po. Ako, Wanwan. Mula ngayon, ako na ang iyong ina. Siguradong aalagaan ko kayo ni Ali. Anong ginagawa ninyo? Tulungan ninyo ako. Tulungan ninyo ako. Anong ginagawa mo? Ano ang gagawin natin ngayon? Anong gagawin? Isama na nating pareho. Wanwan. Kamusta na si Wanwan? Ayos ka lang ba? Pakawalan mo kami? Maaari ko kayong bigyan ng pera. Pakawalan niyo siya? Wala siyang halaga. Ako ang shareholder ng Lu Group. Maaari kong ipagawa sa Lu Group na bigyan kayo ng napakataas na kompensasyon. Huwag, pakawalan mo muna siya. Ako ang opisyal na misis ng CEO ng Lu Group. Mas malaki ang halaga ko. napakalalim naman pala ng ugnayan ng biyenan at manugang. Jowlan, nilalabag mo ang batas. Kahit pa? Lahat ng ito ay kasalanan mo, ikaw na hamak na babae. Naglakas loob kang ipakulong ang anak ko. Ang mga problema sa pagitan namin ay walang kinalaman sa inyo, tiya? Pakawalan mo siya ngayon. Walang kinalaman ano? Masakit ba? Hindi ba't sobrang saya mo kanina nang nananakit, ha? Pwe? Ikaw na. Kadiri. Ikaw, salot ka. Anong ginagawa mo? Nagsusumamo ako sa'yo? Nakikiusap ako sa'yo? Ano na? Huwag mo siyang saktan. Nakikiusap ka ba sa akin? Kung ganoon, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Ito ay isang tasa ng lason. Agad kayo mamamatay sa pag-inom. Sino sa inyong dalawa ang iinom? Ha? Ako na. Ako ang iinom. Hindi kayo takot mamatay. Kung ganoon, mamatay na kayong magkasama. Napakadali lang lasunin kayo. Dumating na ba ang maestro? Papunta na. Ipaakyat ninyo sila rito. Unti-untiin ko. Ang buhayin ko kayong ilibing, hayaan kayong mabagal na mamatay sa sakit. Nag-imbita rin ako ng isang master ng Feng Shui upang hindi kayo muling makapagkatawang tao kailanman. Ito ang kinahinatnan ng pagsuway ninyo sa aking anak. Ilibing na.
May balita na ba? Pagkatapos ng investigasyon, wala pa ring anumang balita. Pero tungkol sa pamilya Chi na ipinababantay ninyo sa akin, may isang balita. Ano? Kumuha ang pamilya Chi ng isang tanyag na Feng Shui Master mula sa lungsod ng Hong Kong. May nangyari ba kay Chining? Kung susundin ang nakasanayang proseso, dapat kumuha sila ng abogado. Hindi. Bantayan ng mahigpit ang master na iyan. Ay, Master Zhao, narito na kayo. Hindi ba napagkasunduan na isa lang ang gagawin? Master Zhao, hindi ba't pareho lang iyan, isa o dalawa? 2 tao? Mas malaki ang mauubos sa aking kapangyarihan. Ayoko. Ay, Master Zhao, ako mismo ang magdadagdag ng bayad. 10 milyong piso ang gusto ko. Sige. Ibaon. Ma, 1-1. Ayos ka lang ba? Pinapayuhan kita mamuhay na matuwid. Pakawalan mo sila para makaipon ka ng pabor. Ngunit hindi ka nakikinig sa akin. Hindi mo ba sinabing ilibing namin sila ng buhay at magritual para makatakas sa trahedya ang anak ko? Hindi ko yun sinabi. Huwag kang magbintang. Ano man ang gusto ninyong sabihin, pumasok na kayo at sabihin sa pulis. Sandali. Dalhin na siya. Kayo, patawarin niyo na ako. Makakagawa ako ng paraan para sa pamilya Lu, para sa walang hanggang tagumpay ninyo. Kung ganyan kakahusay, mas kailangan ka ng bansa. Aamin na ako. Wala akong alam. Isa lang ako manloloko. Pakiusap. Pakawalan niyo ako. Pakawalan niyo ako. Mukhang sanay ka na. Hindi ito ang unang beses mong walang pakialam sa buhay ng tao. Itabi mo na lang ang mga salitang iyan at sa loob mo na sabihin, Ji Kiao. Kinausap tayo ni Jilu ngayong gabi para makipagnegosasyon sa Nanje Hotel at iginiit na personal kayong pumunta. Lumabas. Magsitayo kayo ng maayos. Tumayo kayong lahat ng maayos. Bawal pumasok. kung hindi ako nagkakamali, Manager Shing, tanggal ka na sa trabaho, hindi ba? Ang kapangyarihan ko ay hindi mo kayang isipin. Kahit na ganyan, nagbubukas ang hotel para lang magnegosyo, hindi ba? Bakit mo ako pinipigilan? Iyan ay dahil ang asawa ng aming CEO ay darating ngayon para magbigay direksyon. Ang mga hindi importanteng tao ay bawal pumasok. Ano na namang kalokohan ang ginagawa ni Luli? Bakit kayo nakatayo lang dyan? Hindi ba kayo aalis dyan? Siguradong siya na ang asawa ng CEO. Simulan. Maligayang pagdating, maligayang pagdating, mabuhay. Hindi nagkakamali. Ito ang pinakamahusay na hotel sa bansa. Napakasigla kahit ang recruitment ceremony lang. Hello? Ako ang... Alam ko, may inihanda na si CEO Lu. Dito po tayo. Ha? Maligayang pagdating, maligayang pagdating, mabuhay. Maligayang pagdating, maligayang pagdating, mabuhay. CEO, naipark ko na ang kotse. Bakit hindi pa kayo pumapasok? Manonood lang ako. Manonood? Anong panonoorin ninyo? Ang palabas ng payaso. Maligayang pagdating, mainit na pagtanggap. Maligayang pagdating, mainit na pagtanggap. Maligayang pagdating, maligayang pagdating, mainit na pagtanggap. Sandali. Ay, sige. Wala ka na bang katapusan? Iwanan mo na ang mga gamit. Anong gamit? Hindi ba nag-apply ka para sa Public Relations Department? Anong drama yan? Maaaring nagkakamali ka. Ngayon, si Presidente Kiao. Oo, Presidente Kiao? Ako pa nga si Presidente Xing. Ngayon? Paano? Sa panahon ngayon, kahit sinong tao na lang ay nagiging presidente. Ikaw! Maari ko bang itanong, Manager Singh,
Kung ibibigay ko sa'yo ang resume ko, tatanggapin mo ba ako? Ay, dahil sa matagal na tayong magkasama, ang itira ko ang resume mo. Ay malaking utang na loob na sa iyo. Ang manatili sa Nanze Hotel, huwag ka nang mangarap. Anong panaginip? Anong panaginip ba yan? Ginoong Lu, nandito na pala kayo. Naghihintay na po ang ginang sa inyo. Gaano nakatagal kayo naghihintay? Kararating lang. Kayo? Magkakilala ba kayo? Magandang araw po. Sino po ba ang pwede kong pagbigyan ng resume ko? Ah, kayo? Resume? Ako po, ina-applyan ko po yung posisyon ng specialist sa Public Relations Department. Manager Shing, mali ang tingin mo sa sitwasyon. Tapos na. Tapos na. Si Chiwan, paanong naging asawa siya ng Lu CEO? Pasensya na po, ginang CEO. Ako. Ginoong Lu, parang natatandaan ko na dati ay pinatalsik na ang taong ito. Anong nangyayari? Sisiyasatin ko po kaagad ngayon din. Simula ngayon, ayokong makita pa ang taong ito sa ari-arian ng Lu Corporation. Sige po. Ginang? Pasensya na po, nagkamali ako. Pwede bang isaalang-alang nyo na lang ang pagiging magkatrabaho natin? Ano nga ulit ang sinabi mo kanina? Ang hindi ko personal na pagpapatalsik sa'yo ay isa ng malaking pabor sa iyo? Gusto mo ba talagang manatili? Managinip ka na lang. Ipadala sa akin ang hotel. Ipadala sa akin ang real estate. Ipadala rin sa akin ang mga paaralan at pribadong ospital. Sige pa. Hindi. Bakit hindi mo na tiningnan? Natatakot ako na kung magpapatuloy pa ako sa pagtingin, ibibigay mo na sa akin ang buong Lu Group. Sa huling pahina, may mga shares ng Lu Group Corporation. Teka. Hindi ko yan pwedeng tanggapin. Talaga? Gusto mo talagang makipagdiborsiyo sa akin? Bakit walang ingay sa loob? Sigurado ba kayong nandyan silang dalawa? Gaano na sila katagal sa loob? Mga 2 oras na po. Ano na ang nangyari? Inilabas ko na ang lahat ng mga pambato ko. Si Boss Lu at Boss Kiao ay nagmamahalan ngunit nag-aaway lang. Huwag mong kalimutang sabihin sa akin kung may balita. Sige, aalis na ako. Ano ang susunod na schedule? May nag-imbita po sa inyo kumain kanina, pero tinanggihan ko. Bakit? Ang taong iyon ay isang malalim na kasosyo ng ating kumpanya, si Li Yaocheng. Mabuti ang relasyon niya sa inyong ama. Ngayon na hinahanap ka niya, baka may masama siyang intensyon. Umalis ka. Sige po. Pangulo. Inom. Sige. Ang sarap ng pagkain ngayon Boss Kiao, nabalitaan ko na bata at maganda si Boss Kiao at ngayon ko lang nakita, talagang namumukod tangi ka nga. Boss Lee, masyado po kayong mapagkumbaba. Maupo ka. Ano kaya ang gusto mong inumin, Boss Kiao? Pag-usapan muna natin ang negosyo. Narinig ko, may intensyon. Kayong i-terminate ang kontrata sa aming kumpanya? Maari ba akong magtanong kung bakit? Ha. Si Binibining Kiao ay matalino, kaya ang ilang mga salita, hindi ko na kailangang ipaliwanag ng husto. Naiintindihan ko. Kung gayon, ang hapunan ngayong gabi ay hindi na kailangang kainin. Teka lang. Kung si Binibining Kiao ay makakasama ko ngayong gabi, ako ay natural na pag-iisipan kong i-renew ang kontrata. Seryoso ka ba? Oo naman, umalis ka na. Hayop ka. Ikaw? Pagsisisihan mo ito. Bago ako dumating, hindi ba sinabi sa iyo ni Chie? Ano? Bukod sa pagiging CEO ng Chi Corporation, ako rin ang asawa, ni Luli ng Lu Group of Companies. Sa tingin mo kaya mo akong manipulahin? Mali ang iniisip mo. Umuwi ka at pag-isipan mo kung ano ang gagawin kapag nagsara ang kumpanya mo? Ang asawa ni Luli ay pilay, hindi maaari na ikaw iyan. Imposible. Hindi ba sinabi sa iyo ni Yipe? Ha? Tama nga. Si Yipe na ito, palagi lang siyang nag-aalala sa sarili niya. Kahit na gumaling na ang katawan ko, hindi pa rin niya alam.
Mr. Lee, susunduin na ako ng asawa ko pa uwi. Kayo, dahan-dahan sa pag-inom. Yipe, sinisira mo talaga ang buhay ko. Inamin mo. Naasawa kita? Hay, parang uulan ng niebe. Samahan mo akong bisitahin si Lola. Lola, 1-1. Kilala kita. Ikaw ba yung napakabuting taong nagligtas sa amin ni 1-1? Ano ito? nagpa siya akong makasama si Luli? 1-1, halika rito. May pribadong sasabihin sa iyo si Lola. Pwede bang iba na lang ang piliin mo? Bakit? Hindi ba talaga siya sapat na mabuti? Ang lupit niyang manakit, napakaraming tao ang hindi makakatalo sa kanya. Paano kung... Hindi niya ako sasaktan. Pero kung sakaling magsimula na talaga siyang manakit, edi magiging panjinlian na lang ako. Bawal ang magtaksil. Ang ibig ko lamang talagang sabihin, lalagyan ko siya ng lason. Kung ganoon, ayos lang. Ayos lang? Lola, kailan ka pa naging ganyan katigas ang puso? Lahat ng umaapi sa apo ko, no? Nararapat lang yan. Lola, tiyak nagagaling ka. 1-1. Pumapayag na si Lola. Ang tagal mo nang hindi ganoon kagaan magbiro at tumawa. Siya, kaya kang pasayahin. Ako? Ikaw muna. Patawad. Asawa ko, bumaba na hugasan mo na ang paa. Parating na. Ang mag-asawa, talagang nagmamahalan. Oo nga, araw-araw hinuhugasan ni Ginoong paa ni Ginang. Ano? Hindi ba si Ginang ang may hawak ng tubig? Wala ka rito kamakailan. Ngayon sa bahay na ito, si Ginang ang reyna. Pagod ka ba ngayon? Medyo, Kumusta ang lakas? tama lang. Hindi mo na ako mahal? Pero hindi ka naman nilalagnat. Hindi talaga ako nilalagnat. Kung ganoon, sa tingin mo, saan mo ibinasa na hindi na kita mahal? 2 salita lang ang sagot mo sa akin. Madali. Babae? Ito ay malinaw na pagtataka. Nakakainip. Ikaw? Nakakainip ba? Gusto mo bang maglaro ng mga laro ng matatanda? Yan. Mayroon pa akong kailangang asikasuhin muna. Ikaw? Luli, tao ka pa ba? Kahapon, ginulo mo ako hanggang alas 5 ng umaga, at ngayon uulitin mo na naman? Bakit hindi ka pa matulog? Inaantay kita. Kung gayon, umupo ka na muna sandali lang. At matulog na. Sige. Huli na ba para magsisi ako? Siyempre hindi na. Gising na ba si Madam? Hindi pa. Papagisingin ko na ba? Wag na. Hayaang matulog hanggang magising siya ng kusa. Ma, ang aga ninyo. 1-1. Halika. Tingnan mo.
Ang mga bag at alahas na ito ang mga pinakabagong labas. Binili ko na silang lahat para sa iyo. Ma, pero yung huli ninyong binili, hindi ko pa naisuot lahat. Isusuot mo ang mga bago. Yung noong nakaraan, luma na yon. Salamat, Ma. Hindi ba't sabi nila, mahirap maging manugang sa mayaman? Bakit ba dito, iba? Wala kang bahay? Wala kang kotse? Bakit ako magpapakasal sa iyo? Bakit ka naging materialista ngayon? Ang dati kong nobya, araw-araw niya talaga akong pinaghahandaan ng pagkain at hindi naman siya nagrereklamo. Tingnan mo ang iba, tapos tingnan mo ang sarili mo. Makipagbalikan ka na lang sa dating nobya mo. Anong tinitingnan mo? Asawa siya ni Mr. Lu. Kung tiningnan mo pa siya ulit, ingat ka, baka singilin ka ni Mr. Lu. Hindi naman ganoong kalaki ang problema, di ba? Noong nakaraang buwan, ilang beses lang siyang tiningnan ng kasamahan namin, tapos sa hapon sinibak na siya. Pati na rin yung mga lumalapit sa daan, yung mga nagpapakita ng hindi naman kinakailangang atensyon, lahat sila tinuruan na ni Mr. Lu ng leksyon. Ang isang tao tulad ni Mrs. Lu, hindi siya ang level na maaabot natin. Maging masikip na lang tayo. Mr. Lu, mahigit 10 beses nyo na pong tiningnan ang cellphone ninyo. Talaga ba? Kiao Song, may itatanong lang ako sa iyo. Sabihin mo, kung ang isang babae ay hindi tumawag sa kanyang asawa sa loob ng 1 oras? Nagsasawa na ba siya? Sino ang sasagip dito sa taong sobrang baliw sa pag-ibig, ha? 1 oras na walang kontak, normal lang siguro iyon, di ba? May ginagawa si Madam. Hindi ko naman sinabi si Madam. Sobrang in love kami ni Madam. Tama, tama. Hindi ko rin naman sinabi si Madam. Baka sira itong cellphone ko? Hindi ba sabi mo? Hindi mo sinabi si Madam? Hoy! Miss mo na ako? Mahal na customer, magandang araw po. Boss Lu, hindi mo ba ni-register si Madam? Itong numero ng telepono, siya lang ang nakakaalam nito. Wala nang pag-asa talaga. Lubusan nang wala na talagang pag-asa. Presidente, may kliyente? Huwag mong tanggapin iyan. Si Madam po. Pinakilala ni Madam. Kakaiba. Nasaan si Wanwan? Magandang araw, G. Lu, pinakilala po ako ni G Kiao. Oh, magandang araw. Masyado po kayong mabilis. Hindi ko pa natatapos. Mayroon po ba kayong problema? Wala. Sa loob tayo mag-usap, sa loob. Siguradong naghihintay ang aking asawa na ako ang unang kumontak sa kanya. Ang numerong tinatawagan ninyo ay kasalukuyang nakikipag-usap. Pakiulit na lang mamaya. Anong ibig sabihin ng nakikipag-usap? Ako, hindi ko alam. Luli, huwag kang sumosobra. 10 tawag o higit pa sa 1 araw. Hindi na ba ako magtatrabaho? Ganoon ba kadami? Oo. Kung gayon, tatawagan na lang ulit kita mamaya. G Kiao, talagang mahal na mahal ka ni Jilu ah. Iyan ang masarap na pasanin. Teka, G Kiao. Ang desisyon ng kaso laban kay Chining, laban kay Xiaolan ay lumabas na. Chining, nagkasala ng sadyang pananakit, sinintensyahan ng 2 taong pagkakakulong. Nagkasala ng sadyang pagpatay, sinintensyahan ng habambuhay na pagkakakulong, at habambuhay na pagkaalis ng karapatang pampolitika. Si Xiaolan, nagkasala ng pagkidnap, sinintensyahan ng hindi bababa sa 10 taong pagkakakulong at kumpiska ng lahat ng ari-arian. Ibigay mo na sa akin ang resulta ng hatol?
Naipaabot ko na ang balita kay nanay. Nay, naparusahan na ang lahat ng masasamang tao sa nararapat sa kanila? Maaari na kayong magpahinga. Nay, pangangalagaan ko ng mabuti si Wanwan, ipinapangako ko.